Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video dito kay Road Trip. Ayan, binuksan lang natin ang ilaw At Senate President Francis Escudero gives update sa kanyang pressing issue dito sa kapihan sa Senado. Alright, ito ay isang si Francis Escudero gives update on a pressing issue concerning the upper chamber. This includes recently opened investigation on war on drugs. Ano kaya masasabi ni Chis Escudero dito by the Blue Ribbon Committee? Alright, let's get it on. Oh, yun mga bata. Meron na, ikaw naman. Ayan, dito yan sa kapihan sa Senado. Control program. Hindi para sa akin na husgahan na yon dahil hindi ko alam ang partikular at detalye niyan. Maaring nauna lamang iba kaya mas kompleto ang flood control nila. Maaring nahuli ang iba. Maaring nasira yung mga dati. Pero lalahanin natin. Bigyan ko lang example. Yung Kagsawa Ruins. Alam mo niyo yung kwento ng Kagsawa? Yung simbahan na lubog sa lahar. Maraming namatay na tao nun. Akala nila ligtas sila kung nagpunta sila sa simbahan. So, ang naiwan na lamang doon sa Kagsawa Church ay tore. Yung toreng yon ay naging tourist attraction. At dahil doon, tinayuan ng resort, ng hotel, ng swimming pool. Isang bagyo, mga 2 years ago, nalubog ulit lahat yun. Dahil tila nakaligtaan ng ating mga kababayan doon na daanan talaga yan ng lahar mula sa mayon. Noong una pa man panahon, hanggang ngayon. At anumang pagbabagong kailangan gawin ng rechanneling ay hindi kayang baguhin yung dating dinadaanan. Ika nga, nature still dictates ng lahar o ng tubig man o ng ating mga ilog. Sir, sabi ni Presidente Marcos, dapat i-revisit yung kanyang suggestion, i-revisit yung Bicol River Basin Development Program para daw maiwasang maulit yung nangyaring matinding pagbabaha sa Bicol. Well, pag sinabi mong Bicol River Basin Program, particularly na tumutukoy nga sa Camarines Sur at partially sa lalawigan ng Albay, hindi bahagi at kasama ang lalawigan ng Sorsogon dyan. Maliit na bahagi lamang kung meron man. Pero tama, Pangulo, yan ang isang dapat tingnan. At meron na sa paniniwala ko, meron na mga batas at resolusyon kaugnay sa bagay na yan noong mga nagdaang panahon. So sir, it's about time na para may managot, sabi mga accountability dahil kahit na laging alakin ng budget allocation for flood control projects, pero yearly ang observation, palala ng palala yung ating nararanasang baha. Well, palala ng palala dahil na rin sa climate change. Kaya ang kailangan natin isang climate adapted, climate resilient na budget. Halimbawa, ang barangay road may specific na kapal. Ang municipal road may specific na kapal yung semento ng kalye. Ganon din ang isang national road. Dapat marahil sa mga flood control projects, meron ding specific na kapal yan, depende sa lugar. Hindi pwedeng one size fits all na. Hindi po pwede na porkit ganyan ang ginagawa natin noon, ganyan pa rin ngayon. Dahil nga sa pagbabago ng panahon, dahil nga sa climate change, kailangan mag-adapt at magbago din tayo. Sa pagkakaalam ko, yung design ng mga flood control projects, river control, seawall, ay pareho pa rin tulad ng mga nagdaang dekada. Dapat ibahin na yan, i-update na yan, at dapat, depende sa lugar, iba-iba na rin ang design patungkol sa taas at sa kapal, at kung may bakal nga ba o wala. So, dun sa ating kinakailangan climate change adaptation, nangangailangan din ng yearly karagdagang budget allocation, sir? Not necessarily karagdagang budget, pero kailangan mo lamang i-realign sa tamang paggastos, tamang programa, ika nga. Mas pipiliin ko na may flood control, may river control, may seawall, natatagal ng 10, 20, 30, 40 taon, kesa naman yung parehong amount, mas mahaba nga, magigiba naman agad isang bagyo lang. So one thing is for sure, sa budget deliberation sa plenary, pagpapaliwanagin niyo po yung mga concerned government agencies about the flood control. Sa pamamagitan ng mga senador na siyang tatayo na bilang author, bilang sponsor ng mga budget na yan. Maliban na lang kung isuspende namin ang rules at hayaan namin na magsalita at sumagot diretso yung kalihim ng partikular na departamento. So DPWH, sir, ang may malaking explanation. Principally DPWH, yes. Pangalawa, marahil ay magiging DENR. Ano nga ba ang projection nila? Ano nga ba kailangan baguhin? Gayon din ang Climate Change Commission. Ano nga ba mga kailangan pagbabago at update na kailangan gawin kaugnay ng infrastructure design natin sa ating bansa? Pagdating, sir, sa pagbibigay ng weather update, weather bulletin, may nakikita ka bang pagkukulang or sapat yung ginagawa ng Pag-asa na advisory? Actually, maliban sa Pag-asa, may app na sa telepono na kung hindi pa kinukuha yan ng mga LGU, ewan ko na sa kanila. Kompleto ng iba't ibang app sa telepono na ginawa namin noon sa aming lalawigan na very up-to-date, kabilang na ang Pag-asa. Kasama nga yung data galing sa Japan, weather forecasting nila. Kasama na rin ngayon sa Florida. Lahat yun accessible naman na sa atin sa pamamagitan ng internet.
wala nang dahilan, dagdag sa pag-asa, na hindi pa malaman kung ano yung eksaktong lokasyon, lakas, at kailangan paghahanda natin gawin kaugnay sa anumang bagyong paparating. Pero ang iba nagsasabi dapat daw ba, every hour yung advisory kapag andyan na yung bagyo. Para magbigyan ng guide, yung LGUs, yung publiko. Ulitin ko matatanda na tayo, mga LGU, alam na dapat yan. Ika nga, kailangan pa bang i-memorize ng LGU yan? Hindi na dapat siguro. Hindi na responsibilidad at hindi natin pa rin sisihin ng pag-asa na dapat early bigyan ng update yung mga LGU. Trabaho ng LGU, alamin by the hour, on the hour, every 10 minutes kung kamusta na nga ba yung kalagayan ng panahon. Hindi para sa pag-asang obligahin yung mga LGU na gawin yan. Sa parte naman ng ating mga kababayan. Kaya nga, ang tanong, saan napunta ang ating 1.3 billion araw-araw sa flood control? And through social media, sapat na ang availability ng impormasyon para mapagbigay alam sa kanila. Yung tunay na estado ng lagay ng panahon. At wala silang dahilan, maliban na lang kung hindi sila interesado, na hindi mapakinggan at malaman yan. Pero daw dapat mas detalyado yung gano'ng volume ng tubig na hatid ng bagyo, and at the same time, parang gawing mas naunawaan ng publiko yung mga terms na ginagamit ng bagyo. Isang bagay yan. Sa pagkakaalam ko, dahil nakita ko to nung ako yung nag-gobernador, hindi kayang alamin bago pa man kung ano yung volume ng tubig na ibubuhos ng isang bagyo. Yung panukat niyan, to simplify it, parang balde lang naman yun sa isang lugar na sinusukat gaano kadami yung ulan, yung rainfall, ilang millimeter for every hour, for every 30 minutes. In real time, doon pa lang malalaman kung gaano kabigat yung volume ng tubig. At saka tandaan natin, kaya nga tinawag na weather forecasting yan. Hindi yan tinawag na weather predicting. Forecast pa rin ito. Estima lamang ito. At yung aktual na impormasyon malalaman kapag nandun na tayo sa kalagitnaan mismo ng bagyo. So para sa iyo, efficient naman, sir, yung pag-asa. I think Pag-asa is doing a good job. There's no reason to bash them or to blame them for this. At the end of the day, sufficient information is available whether through Pag-asa or other weather forecasting apps na para malaman ng ating mga kababayan at LGU ano nga ba ang kailangan paghahanda na gawin nila. Okay, let's move. Okay, RG. Okay, sige. Wala bang iba? Sige na nga. First question, maraming yung maraming box namin. Hinihimay na yan sa ngayon marahil ang iba't ibang sektor. Ang malaking pinagkaiba kasi, kung mapapansin nyo, karamihan naman ng sinabi niya kahapon, sinasabi din naman niya nung siya'y Pangulo pa. Parang wala namang bago, di ba? Ang pagkakaiba lang, nung sinasabi niya nung presidente man siya o pagkatapos siya maging presidente o bago siya naging presidente nung siya mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati, sa isang interview. Ang pinagkaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan. At sinabi niya yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Yun yung malaking pagkakaiba. Ngayon, madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte at dating Pangulong Duterte na biro lang yun, nag-joke lang yun. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan ng transcript, hindi malalagay sa transcript yung ngiti o yung kung nagbibiro lang o hindi. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, walang emosyon yon, walang puso yon, talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. At doon mo marahil mas matitimbang, mas ma-appreciate ano nga ba at gaano nga ba kabigat yung kanyang mga inamin kahapon. Hinihintay ko yun dahil ang transcript lalabas mamayang hapon pa lang. Ano yung pwedeng gamitin? Ayokong pangunahan yan dahil hindi namin trabahong gawin yan. Hayaan natin ang komite o sino mang nagnanais magsampa ng kaso. Ayokong pangunahan ng anumang opinion kaugnay niyan. Dahil bilang abogado man ako, bilang tagapangulo ng Senado, ayokong i-prejudge ang bagay na yan. Nais namin magsilbi bilang bihikulo para ito ay may lahat sa publiko. Dahil kung makikita nyo, dito siya sa Senado pinili na mag-appear. Dito niya sa Senado piniling sumumpa at magsalita. Gusto kong panatiling bukasyon sa kanya o kanino man. At ayokong maghusga, laban o pabor man sa kanya o sino man na nagnanais magsalita sa Senado. Kaya kung mamarapati nyo, hindi ko sasagutin na papasukan muna yan. Bagaman ako isang abogado. Sir, yung admission. We think differently. I think he is proud of the things he did and said. Nakita niyo naman siguro din kahapon yun. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Maliwanag yun sa kanyang statement kahapon. Ang problema lamang, ang kauna-unahang provision sa Bill of Rights nakalagay sa Article 3, Section 1.
No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun ang kauna-unahang karapatan na nilagay sa ating saligang batas, na pinag-aralan ng lahat ng abogado. Kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin, hindi ng sinuman, ng pamahalaan, at sino mang nakaupo sa pamahalaan. Sir, yung admission ni dating presidente na meron siyang death squad composed of gangster na pumapatay daw talaga ng mga criminal. Hindi masyadong napasukan yung kahapon. Sabi niya kasi sa hiwalay ng pagdinig daw, tungkol lang sa kanya mismo, hindi ba? Pero narinig ko rin yun, at dapat siguro sa susunod na pagdinig, kung kailan man yun, sa pareho o hiwalay, ay matalakay pa yun. Dahil ulitin ko, tila hindi naman siya nagtatago at natatakot kaugnay sa pag-amin sa mga... Oo, hindi naman natatakot. Yan talaga ang kanyang katungkulan at pananaw sa isang pangulo at pagiging mayor. bagay na yan. Pero nasa kamay na ng mga otoridad kung sapat na ba yung pag-amin yun para sampahan siya ng kaso. Sir, sa tingin niyo po ba, makukulong na siya or ma-ICC na siya or doon sa mga sinabi niya kahapon and doon sa to follow up doon sa point ni Celia, no? Para bang nilaglag niya yung mga PNP chief niya doon sa mga sinabi niya kahapon? Isang tabi ko muna yung ICC. Wala ako nalalaman kaugnay sa ICC at hindi ko alam kung anong talagang estado niyan. So hindi ko kayang komentaryan. Kaugnay ng paglalaglag, ang narinig ko kahapon sinabi niya ay ito: I am willing to take full responsibility. Me. Just me. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod. At ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa service. Awesome! Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So, siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot, at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal na panahon, 6 na taon ng kanyang termino, magtatatlong lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, bakit nga ba ganun? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, di ba? Na sa palagay ko hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matobato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So bakit nga ba? Kahit sa kanya Duterte pa yun, sir. 2.5 taon na lumilipas, natapos Oo. na yung time niya eh. Na, hindi para sa akin na sagutin yun o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko, siguro, kaya malakas ang loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuhin na yung responsibilidad dahil sa hinabahaman ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbisyo, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas. Kaya nga ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Ayon sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Hindi ba? So, sir, with all the admission of the former president, dapat bang pumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw siyang pumapatay. Again, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin, wala kang mukhang nakikita, binabasa mo lang. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kompleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kahapon. So before Marlon, ano masasabi mo the way na hinandle yung investigation considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari sa investigation? Well, magandang pinoint out ni Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura siya noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At magandang na-point out yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat. Naisipin natin okay lang yon. Hindi okay yon ha. At tama nga, gaya na nasabi ko, na-pinoint out yon ni Senator Risa kahapon. Nasobrahan ba yung due court? Ayan isang nilabas lang ang sama ng loob ni PRRD. Kaya siguro nagkaroon ng commotion si Risa Ontiveros. In-advise nyo na ibigay sa dating Pangulo? Hindi naman.
nilagay din siya sa lugar niya, kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng magsalita. Pangalawa, gusto nga niya hanggang porkit siya'y ganun. Gusto nga niya hanggang madaling araw, hindi naman ho tayong lahat ay ganun. At sa kawawa din naman yung staff na nandun naghahanda bago pa man sila dumating, ilang oras bago pa man sila dumating sa hearing kahapon. Marlon. Lalo kami yung Kawawa din kayo pag rules na violate yung formal ng tao. Do you think yung chairman do better than experience? Pag may mga natin mga person, mga simpleng mga PNCO na po, Alright, ito ay si Senator President Francis Escudero sa kanyang update. I think Senator Coco did a good job more than what I had expected, especially given the fact na kung pipiliin mo ang mga miyembro ng Senado ngayon na hindi nagbabiyahe o dahil recess ngayon, sino ang pipiliin mo naman mag-preside na magiging patas at parehas at hindi papabor sa isang panig man o sa kabila? Hindi madali ang papel na ginampanan ni Senator Coco kahapon. At para sa akin, nagawa at ginawa niya sa abot ng kanyang makakaya ang pag-chair, pag-preside sa hearing na yon. At nabigyan ng pagkakataon, importante, na makapagsalita ang lahat. Sa totoo lang, ito ang kauna-unahang beses at pagkakataon na nagsalita, bumukas, at pinanumpaan ni dating Pangulong Duterte ang mga bagay na ito kaugnay ng extrajudicial killings at drug war ng kanyang administrasyon. Yung pa lamang na nakapagbigay ng venue ng avenue ang Senado para mangyari yon, malaking bagay na yon para sa akin bilang tagapangulo ng Senado. Only one position came from Senator Rico. Again, gaya ng sinabi ko, tama at sang-ayon ako dun sa ginawa ni Senator Risa. Nung pinoint out niya at pinaalalahanan niya ang dating Pangulo at ang komite na panatiliin ang order sa Senado na ang pagmumura ay hindi normal, ang pagmumura ay hindi parte ng anumang proceedings at ang pagmumura ay hindi dapat isang bagay na maging manhid tayo na tinatanggap na lang nating normal at bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. Not for me to say again. I would rather read the transcript first and let the lawyers who are interested in doing this do that. I would rather keep the impartiality of the Senate at this point in time without prejudice to any member of the Senate doing so at the proper time. Pero sir, dahil under oath na ginawa yun ng dating presidente, hindi na yung pwede niyang bawiin at sabihin nagbibiro lang siya. Sa palagay ko'y mahihirapan na siyang gawin yun. At kung kukunin yung video footage kahapon, tila hindi naman siya nagbibiro kahapon. Okay, and then second. Sir, yung sabi nyo lang na paano ba niya i-operationalize yung claiming responsibility since wala siyang kaso. So walang bigat yung sinabi niya that I claim responsibility for everything that happened in the drug. Hindi sa walang bigat. Nagtatanong ako, paano nga ba? Dahil ang may kaso nga ngayon, kayo yung mas nakakaalam siguro ng statistics, ay yung mga polis sa baba na sinasabi nilang kawawa daw, na sinasabi nilang pinoprotektahan daw. Paano i-operationalize yun? Dahil yung mga dating chief of police ng Davao at PNP chief kahapon, sa pagkakaalam ko ay wala naman silang mga pending na case kaugnay ng extrajudicial killing. Unless alam nyo meron. So anong sense nung pag-ako niya sa responsibilidad kung wala nga naman pala siyang kaso to begin with? Siguro bahagi yung ginawa niya kahapon doon. Yung kanyang pag-amin sa maraming bagay na napanood at napakinggan nyo nga. Unang hakbang marahil yon para sa pagkakaroon ng responsibilidad kaugnay sa bagay na yan. Ngayon, ulitin ko klarong magkaiba kami ng pananaw. At marahil magkaiba ng pananaw sa marami sa ating mga kababayan. Noong unang panahon, kaya sumikat, ika nga, o lumakas, sabihin mo na, ang mga rebelding grupo sa ating bansa. Dahil takbuhan sila ng naapi. Dahil siyempre, mabagal ang hustisya, kailangan dumaan sa korte, kailangan patunayan ang pagkakasala, at wala pa tayong parusang kamatayan. So yung naapi, may takbuhan. At agad nakakakuha ng hustisya, sabihin lang nila, siya yun eh. Agad makakakuha ng hustisya. Hindi ba parang nakakagaang ng pakiramdam yan sa ilan? Subalit, isang malaking subalit, sa parte ng gobyerno, hindi pwedeng maging ganon ang gobyerno. Mahirap man, matagal man, mabigat man, trabaho ng gobyerno, tiyakin na susundan ang tinatawag na nating due process. Ulitin ko, Article 3, Section 1 states, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Hindi porkit nakita ko talaga, napanood ko sa yon, kailangan pa rin pagdaanan ang tinatawag nating due process. I think I've told this to some of you, but I don't know if you've heard this from me before.
Alam niyo kung saan nagsimula sinasabi ng isang may hakdang due process? Nagsimula yan sa Biblia eh. Sa kwento ni Cain at ni Abel. Sa kwento ni Cain at ni Abel, di ba, sinong pumatay kanino? Si Cain ang pinatay ni Cain si Abel, di ba? Kung maalala niyo Biblia, magkapatid. Hindi na nila na-cover, sir. Tumatakbo. Alam ng Diyos ang nangyayari sa buong mundo. Ang tao sa buong mundo noon, 4 pa lang. Eva, Adan, Cain at Abel. Di ba? Pagkatapos patayin ni Cain si Abel, tumatakbo si Cain. Anong sinabi ng Diyos? Na nalalaman dapat lahat. At Diyos yan, ha? Bakit ka tumatakbo, Cain? Anong ginawa mo? At nasaan ang kapatid mo? Doon niya sinabi yung popular at kinukot palagi na, am I my brother's keeper? Nasagot. Responsibilidad ko ba ang kapatid ko? Ayon sa isang may hakda, yan ang basihan ng due process. Alam mo man, yung ginawa, kailangan mo pa rin bigyan ng pagkakataong mapakinggan, kailangan mo pa rin bigyan ng pagkakataong sumagot. Edi lalo pa kung hindi mo alam at kinuwento lang sa'yo. The process may be long. The process may be difficult. Some of you may not appreciate it and may think na pag ako may kamag-anak na inapi, gusto ko may matatakbuhan ako, na agad ako mabibigyan ng hustisya. Bakit hindi? Baka naman ganun tayong lahat eh. Pero, mararamdaman mo lang yung halaga ng due process kapag ka ikaw na mismo yung inakusahan. Ikaw na mismo yung may asawa, anak o kapatid na pinatay o kinulong na lang basta-basta nang hindi man lamang tinatanong o natatanong o nabibigyan ng pagkakataong sumagot. Yun ang punto de vista ng gobyerno. Doon ang gagaling ang gobyerno. Rason kung bakit napakahalaga ng due process of law na tinatawag bago ang isang taong inaakusahan ay maparusahan anumang uri ng parusa. So sir, mabigat na violation ng due process yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na ni-encourage niya yung mga police na yung mga criminals manlaban na lang daw para may dahilan para patayin. And at the same time, ba't pa daw niya bubuhayin at gagastusan sa kulungan yung mga criminals? Ganyan daw niya yun sa mahihirap. A civilized society does not operate that way. And I believe that we are a civilized society. Okay, may I? Sir, isa na lang sa akin. Sir, yung inaako niyang responsibilidad sa lahat daw ng successes Nandun ka pa. and shortcomings. Nandun ka pa nga. Sir? Nandun Nandun ka pa ako, sir. Sir, yung parang inconsistent lang, sir, yung nung pinapaako sa kanya ni Senator, tinatanong ni Senator Lisa, are you claiming responsibility for the death of Kian De Los Santos and others who died in EJK? Ayaw na niyang i-claim yun, sir. Sabi niya, I will not claim anything from specific cases. Again, katanungan ko rin yun. Paano mo i-operationalize yung pag-ako niya ng responsibilidad na ilang ulit niyang sinabi kahapon? Dadamayan ba? Sasamahan? Akuin ba? Command responsibility ba? Hindi ko alam. Dahil sa ilalim ng command responsibility principle ng ating batas, hindi absuelto yung sumunod sa isang illegal na order kaugnay ng krimen. Okay, Cecil and John Amor. Again, nais kong basahin at tingnan, pero curious din ako, paano nga ba ma-operationalize yun? Hindi para sa akin na sagutin yun. Marahil, sabi ko nga, unang hakbang ito sa pag-operationalize niya nun. Pero hindi ako pwede magsalita para sa kanya. Yung sa house, iba yung focus nila, tapos parang dito na yung adding hindi sa sinabi, it was forced to say something again. Paano yung parang nagpapang Actually, naguluhan ako doon. Saan ba galing yun? Saan ba galing yun? Ba't biglang... Invited. Dala nila ba ito? Kaugnay ng EJK. So, Ano sir, pinupuwersa daw siya. At saka abante. may pagkakagaling niya rin naman siya sa Quadcom. May pagkakataon siyang ulitin yung kanyang pinanumpaan na salaysay dito, doon sa Quadcom. At harapin mismo yung mga inaakusahan niya na di umano namilit sa kanya na mag-execute ng affidavit. Hindi ko na subaybayan yan. Pinirmahan ba niya yung affidavit? Hindi po, hindi na daw. So, kinukwento lang niya na nagtangka. Pinressure. Hindi, nagtangka. Hindi nagtagumpay. Kumbaga, attempted. Pero hindi pwedeng maging dahilan para magkaroon ng rift between Senate and House dahil inaakusahan yung resource person dito. Hindi naman dapat. Dahil, ulitin ko interchamber courtesy dictates na hindi namin, kung sakasakali, puwersa ng sino mang mambabatas na inakusahan dito na mag-appear, mag-attend, tulad lamang naman ng ginagawa ng Kamara kay Senator Go at Senator Bato. Hindi rin sila pwedeng puwersahin mag-attend. Pero pwede naming imbitahin yung nag-aakusa. Inimbita nga namin si Garma, inimbita nga namin si Kerwin Espinosa.
Hindi nga lang nakadalo sa pagdinig na ito. Pero wala pong itigil sa Kamara, imbitahan itong pulis na ito para kumprontahin siya dun sa akusasyon niya laban sa 2 o 3 mambabatas. Iko-consulta ko yan sa mga miyembro ng Senado, kabilang na kay Senator Bato, dahil wala namang witness protection program ang Senado. Issue na rin yan ng panahon ni dating Pangulong Arroyo, naalala nyo. Wala namang, may mga testigo kami, kaugnay na impeachment, laban kay dating Pangulong Arroyo. Naalala nyo. Minority pa kami, hindi kami majority sa Kamara. So, kanya-kanyang hugot na lang ng paggagastusan para maprotektahan yung testigo gusto namin protektahan. Dahil nga, wala namang ganong budget, sistema at batas kaugnay ng Senate o House Protection, Witness Protection Program. But I will discuss it with him to what extent we can help ensure the safety of this person. Bearing in mind na nasa active service pa siya. Before anymore, sir, dun sa naging testimonies ng dating Pangulo, lumilitaw na sobra siyang gigil, galit sa mga criminals, lalo na sa mga drug suspect. Pero, kung totoo yung mga sinabi niya, mali lang po yung kanyang proseso para neutralize or lipulin yung mga drug suspect and other criminals. Again, meron tayong due process na tinatawag na hindi pwedeng ikalimutan at isang tabi lamang. Nakakalungkot na bilang abogado, alam niya dapat yun. Kung talagang emotional siya, mabigat para sa kanya, yung mga krimen, nakikita niya yung dugo ang bata, patay na. Nandun ako. Lahat naman siguro tayo ganun eh. Huwag niya akuin na siya lang yung masama ang loob doon. Siguro naman tayo lahat, pag may nakitang patay, ginahasa, mutilate na bata, o sino man babae, o lalaki, o matanda, lahat naman tayo siguro magagalit eh. Pero yon ang pinagkaiba ng gobyerno, siguro, sa ordinaryong tao. Hindi mo pwedeng ilagay sa kamay mo ang batas. Kahit nga ang gobyerno, hindi nilalagay sa kamay niya ang batas. Dinadaan niya sa proseso. Again, a civilized government can do nothing less than provide an ensured due process to anyone and everyone. Gaano man kasama, gaano man kabigat sa dibdib natin. Dahil ulitin ko, hanggang hindi ikaw mismo yung inaakusahan ng mali, hindi mo mararamdaman yung bigat at kahalagahan nito. May isa pa ako nais talakayin. Ayon sa ilang testigo kahapon, bumaba daw yung kriminalidad nung panahong may mga EJK at nagdedebate sila. So kinuha ko yung data dito sa LBRMO. Dahil syempre sinasubmit sa LBRMO ng DILG yan kada budget deliberation. So, ang crime index na tinignan namin ay mula 2016 to 2018, same period ngayon. July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 21, 2024 para parehong datos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulong Duterte dahil pandemic tayo eh. Eh kung wala namang lumalabas, di ba? Hindi tamang comparison. So yung unang 2 taon lang, tandaan nyo, sinimula ng war on drugs o 2016 pa lamang. Anong date ng memorandum? Nung double barrel? July? O July 2016. Ang datos na sinubmite sa Senado ay crime index, July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon, 16 to 18, ng 60%, halos triple. Marami patayan natin. Kasi nga, hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen pa rin yun eh. Extrajudicial killing nga, it's a crime. Hindi mo pwedeng hindi bilangin yon sa crime index. So they are claiming daw na mas safe no, nakakapaglakad daw kahit anong So, mas mataas yung crime no timing. patayan. Iyon ang sinabit sa amin. Pina-check ko lamang naman dahil na-curious din ako kahapon kung totoo nga ba yun. Lahat naman yung alangan namang hindi mo bilangin yun. Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin Senate President Francis Escudero nagbigay ng patyas kay sa issue ng judicial killing. Ito ay isang it includes recently open investigation on war on drugs by the Ribbon Committee. Alright, maraming salamat sa panonood pakinig dito kay Rob Trip and peace out.